Tayo po'y dumako na sa ating gospel text reading, which is taken from the book of 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, Isaiah 43 10 to 12, at Matthew chapter 5 verses 14 to 16. 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Isaiah chapter 43 verses 10 to 12, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, and there will be none after me. I, even I, am the Lord, and there is no Savior beside me. It is I who have declared and saved and proclaimed, and there was no strange God among you. So you are my witnesses, declares the Lord, and I am God. Matthew chapter 5 verses 14 to 16, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives the light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. This is the word of God for the people of God. Praise be to God for the reading of His word. So, para po sa sermon series ba to? Pagpapatuloy ng ating sermon series, ang ating pong mensahero sa araw na ito is ang ating pong Elder Mike na may pinamagatang The Missional Response Call to Proclaim. Tinatawagan ko na po ang ating Elder Mike. Sabi nga doon sa mga kinanta nating mga papuri sa Panginoon, no, yung nakapagbigay sa kanya ng mabangong samyo, no. Sabi doon the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning, ika nga sabi niya. New every morning, so araw-araw po napakabago po, no, nang binibigay sa ating mercy ng Panginoon Diyos. So, bago po tayo magsimula, batiin ko lang po muna ang ating mga naka-online, no, sa kanilang mga tahanan. Of course, sa Pilipinas, magandang hapon na. Sa London, kapatid na Tony, magandang gabi. And of course, sa Canada, madaling araw po, no. So, bago po tayo magsimula, tayo po samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Amang Diyos, minsan pa, purihin ka, dakilang Ama, sa matamis na iyong pangalan. Dakilang Amang Diyos, muli, hihingi po ako, Panginoon Diyos, ng katalinuhan, Panginoon Diyos, wisdom and knowledge, nagagaling lang po sa inyo. Sa pong pribilehiyo, dakilang Amang Diyos, na makapaghayag ng iyong banal na salita. Panginoon, marami pong salamat, dakilang Amang Diyos, maraming salamat dalangin sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. Amen. So, andito na po tayo sa huli ng ating short sermon series, which is ang chosen and called series, So, sa mga nauna na pong ating mensahe, no, at na binahagi ng ating mga butihing pastors ng JCF, ng iglesia po ng JCF. So, alam po naman natin sa mga nilikha ng Diyos ay may pinili po talaga, or tinawag na naghahayag ng kanyang mga salita or yung sa kaharian ng langit, Mapapansin po natin nung wala pa po tayong ugnayan sa Diyos or yung wala pang Kristo sa puso natin, isang maruming basahan lang po tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Or isang lampas lupa lang ito. Sabi nga ni Apostol Pablo, tayo na po ay mga filthy rags lamang sa harapan ng Panginoon Diyos. Dahil nababanggit po sa sa New Testament po. So, sa ating pong pauna, sabi nga po sino? Sino ako? Sino ka? O sino tayong lahat?
Tanong po, ang ibig sabihin po, kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Yung nakaraan natin bago tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sino ba tayo na tumanggap ng pangako ng kaligtasan? Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano po dapat ang ating identity or yung pagkakilanlan sa atin bukod sa katawagang Kristiyano? Alam po natin tawag sa atin, Christian. Pero bukod doon, ano ang katayuan natin sa harapan ng Diyos? So, tingnan po natin, ito po yung sulat ni Apostol Pedro. Na naka-address po sa mga Kristiyano na. Nang sinulatan niya dito ay ang mga mananampalataya na po. No. Sa katunayan, sa simula pa lamang ng sulat niya, in chapter 1, mismo sa unang Pedro, chapter 1, sabi po rito, sabi niya, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang or pinili ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. So, sinulatan niya yung mga hinirang o yung mga pinili ng Diyos kapag nagsasalita po ang banal na kasulatan sa New Testament ng mga pinili o ibig pong sabihin, itinalaga ng Diyos yung mga Kristiyano. So, tayo po sa madaling salita. At sumunod na verse po, sabi rito, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa na pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo. At nilinis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang kagandang loob ng Diyos. Ano po? So, diyan pa lamang po sa simula, kasama na ng tatlong persona ng Diyos, no, sa pagpili niya sa mga kanyang lingkod. Ano po? So, bago po tayo magsimula sa ating main verse, main verse natin, yan po. Yan. Bago po tayo magsimula sa ating pagbasya ng mensahe in chapter 2, verse 9, balikan po muna natin yung 8, sabi ganon, patungkol sa batong katitisuran. Para sa ating mga naniniwala, si Jesus ang tinatawag na bato ng pamantayan or panindigan. Pero sa mga hindi naniniwala, siya ang bato na nakakatisod at itinatwa. Pero sa mga naniniwala sa kanya, siya ay napakahalaga. Sa iba, siya ay nakakatisod at sila ay ang mga hindi sumusunod. Tayo na ibunikod o pinili doon sa mga tumuturing kay Jesus na nakakatisod. So, anong ibig sabihin po ng nakakatisod, no? So, dalawang bagay lamang ang pwede mong maging reaksyon sa katotohanan kung sino si Jesus. Si Jesus, siya yung tagapagligtas sa kasalanan. Yung iba, ayaw tanggapin siya, makasalanan. Yun ay natisod na. Pero naman, sila yung makasalanan, gusto nila yung kasalanan. Yun, natisod din. No? Kasi po, ang mensahe ng Panginoong Jesucristo, ang kasalanan mo ay magbubukod sa iyo sa kaharian ng langit. At ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno. Ano po? Pero, sabi po dito sa ating konteksto, sa verse 9, basahin ko sa Tagalog, sabi niya, ngayon, ang ngunit, kayo ay isang laing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang paghahari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanganghang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ano po, napakalinaw po, ano po. So, ito po yung verse na napakaliwanag na talaga po ay may pinili. Ano po?
Ano po, nung una ko ring marinig ako po naman po ay gulamihan, ano po, mahirap maunawaan, pero sa bandang huli, ito ay mauunawaan mo na rin. Ano po. Ito po yung sinatawag nating doktrina ng pagpili sa mga itinalaga ng Diyos sa kanyang mga pinili. Pag sinabi po nating pinili ka ng Diyos, ay ito ay laban sa dati nating pagkaunawa ng naging Kristiyano ang nagdesisyon lamang po. Tinatanggap mo ba si Jesus or tinatatwa? Tinatatwa o nire-reject, sabi po. Sabi nga noon, nagdesisyon ako, sabi sa banal na kasulatan, bago ka pa nagdesisyon, ikaw ay pinili na. Ito po yung tinatawag na katotohanan na parang magkasalubong. Ika nga. Pag tumanggap ka ba kay Jesus, ikaw ay pinili? Or nagdesisyon ka? Ano po ang sagot? Pareho? Hindi pwedeng pareho. Ano po, ano? Kung ikaw ay pinili, hindi ka nagdesisyon. Kung ikaw ay nagdesisyon, hindi yung pagpili ang naging resulta ng iyong pagkakaligtas. Medyo nakakalito po, no? So, sabi sa banal na kasulatan, ang Israel ay piniling bayan sa the chosen nation, ika nga. So, wala po tayong problema doon. At ang sabi sa Old Testament, pinili ng Diyos ang bayan ng Israel na tagapahayag ng kanyang ng katotohanan. Siya ibinukod na espesyal na bayan ng mga tao ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, in Deuteronomy, sabi niya, hindi ko kayo pinili dahil kayong mga marami or pinakamatalino. Kaya kayo rin ang magigiting. So sabi ng Deuteronomy 7, sabi niya, hindi pa nga ganon. Kayo nga ang pinakakonti, pinakamahina. So ang pagpili sa atin ng Diyos na tayo maging Kanya ay isang bagay na dapat nating unawain. Na tayo ay responsable din na tumugon sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Ay isa rin katotohanan na tayo binukod, isang katotohanan na dapat ang tugon natin ay bakit ako, bakit ikaw, bakit tayong lahat na narito. Ano po? So, minsan po siguro, dumadaan sa ating isipan na napapatanong, no? Bakit po sa dinami-dami ng tao rito sa daigdig, sa mundo, ano po? Bakit tayo ang pinili ng Diyos para sa kanyang kaharian, kaya nga, sa kanyang kingdom? So, kung tayo pinili, wala tayong dapat ipagmalaki. Nasabihin mo ako'y Kristiyano, mabait ako, kasi pinili ka. Wala po sa antas ng tao yan, no? Wala po sa kulay ng tao ang pagpipili ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. Kung ikaw ay maitim, kung ikaw ay maputi, kayo manggi ka man, or sa lingwahe natin, or sa bansa natin, ikaw ba'y Romano, ikaw ba'y Breton, ikaw ba'y Amerikano, ikaw ba'y Incheck, o Bisaya ka man, ano po, no? O katangian po sa buhay, no? Mayaman ka man, mahirap, pinili ka ng Diyos, wala tayong problema ron, ano po. So, pinili ka kahit ganyan ka, pinili ka kahit ang kulay mo, sabi nga. Kahit ganyan, sa katunayan natin, sa buhay, isang malaking pasasalamat lamang ang ating mga tugon sa pagpili niya sa atin. Doon sa mga naniniwala, sila ay pinili bago pa lamang pinanganak. Nasa sinapupunan pa lamang sila ng kanilang mga magulang, or pinili ka before the foundation of the world. Napakaliwanag po sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 6 na isang binahagi po ng ating pastor sa unang series po. Ano po? Maliwanag po doon. Katulad din ng pagpili ng Diyos sa bayan ng Israel sa kanyang espesyal na layunin sa kanyang plano. Nasagipin ang kanyang mga tao sa kasaysayan ng mundo. So napaka-importante na unawain ng isang Kristiyano ang kanyang kaligtasan base sa ganap na kapangyarihan at plano ng Diyos.
So, nandun po ang soberenya ng Panginoon. Ano po? Pero ito mong doktrina ng pagpili ka nga ay napaka-importante sa practical na bagay. So, sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, which is ang good news, pag tayo nagsesermon, hindi po natin iisipin na ibahin ang mensahe. Kasi karamihan ng mensahe natin ay pagtutuwid, kabanalan, pagkilala sa Diyos, pagsisisi, at kapayapaan. Pero sa ibang turo, maririnig mo, puro blessing. Lang ang mahalaga. Magbigay ka, at hindi babalik sa'yo, siksik at diglig. Ano nga po? So, ang daling salita, hindi po nakasentro sa Panginoon Diyos yung mensahe. Ano po? Subukan nyo po mag-browse sa social media or sa YouTube, no? Pagka po naka-browse kayo ng mensahe, pagka po yung isang iglesia hindi naka-align doon sa reform, eh maririnig mo lang po, papasadahan lang po yung verse na yan. Ano po? Hindi po, kahit po sa mga expository, pag hindi yung nakuha mo yung reform, pag yung reform po nakuha mo, ay napakaganda po, na nakadiin po talaga ang plano ng Diyos patungkol sa verse 2 na iyan. Ano po? So, ang doktrina ng pagpili, masasabi rin natin na basta sabihin mo ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang pinili ay pipiliin. Huwag mo nang ibahin ang mensahe, pero ganun din ang doktrina ng pagpili ay mayroong responsibilidad. Pag ikaw naman ay hindi naniwala sa sinasabi ng pastor, sinasabi ng banal na kasulatan, kapag po ikaw ay pumanaw na at nandun ka na sa dagat-dagatan nga po, wala ka pong ibang sisisiin, kundi ang sarili mo. So ito po yung tinatawag na doctrine of pagpili na binabanggit po dito sa unang Pedro. Ano po? Sabi nga sa Efeso 2, about good works, sabi niya, ang pagpunta po sa langit ay hindi bunga ng mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay hindi ang daan papunta sa langit, kundi ebidensya na ikaw ay pinili at papupunta ka sa langit. Ibig pong sabihin nun, ang dati po nating pagkakaunawa, nung tayo pa ay sumisimba sa luma nating pananampalataya, pag ikaw ay gumawa ng mabuti, wala kang ginagawang masama, wala kang ginawang mortal sin, ikaw ay pupunta sa langit. Yun po ang salvation by works sa luma nating pananampalataya. Po. Pero sa banal na kasulatan, kahit gaano karami ang ginawa mong mabuti, isang kasalanan lang. Ano po ang kasalanan yun? Ang hindi mo pagsampalataya sa Panginoon Diyos, wala ka ng kaligtasan. Ano po? Pero pag pinili ka at niligtas ka ni Jesus, ang buhay mong bago, yung bago mong creature, ay magbubunga ng mabubuting gawa. So, gumagawa ka ng mabuting gawa dahil ikaw ay pupunta sa langit, dahil ikaw po ay pinili. Ika nga. Yan po ang mga doktrina ng Christian faith. Ika nga. Not by works, but by faith. Ayan po. Sola fide. In faith alone. Ayan po. So, tayo ngayon ay sumusunod. Hindi para makuha ang kaligtasan, kundi pagpapasalamat sa bago nating katayuan na sumusunod sa Diyos. Ngayon, ito pong doktrina ng pagkakapili ay isa sa pinakamatatag natin, makakapagbigay lakas sa atin. Isipin mo, nating mabuti, kung ang ating pagkakaligtas ay nakasalalay sa ating mabubuting gawa, ang pagpunta sa impyerno ay nakasalalay sa paggawa ng masama. So, tanong po, tayo po ba nagkakasala pa sa ngayon? Of course, nasa place pa tayo. Paano kung gumagawa ka ng masama, nasagasaan ka ng trend, doon ka pupunta sa impyerno. Eh paano naman pag gumagawa ka ng mabuti, nabunggo ka ng eroplano, sa langit ka pupunta. So, kung ganun po ang prinsipyo natin, di ba ang hirap? Ano?
No, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero ito pong doktrina ng pagkakapili ay masasabi rin natin na doktrina ng pagkakasigurado. Ang ating kaligtasan kasi pinili ka ng Panginoong Jesucristo. At paano malalaman na ikaw ay pinili? Ito po, no? So kasi hindi mo na ginagawa, yun, makikita mo na lang, nung narinig natin ang Ebanghelyo, o yung magandang balita, tayo tumugon. At ngayon, gustong-gusto na nating sunurin. Di ba? Wala namang namilit sa'yo. Bakit po tayo narito? Kasi udyok po ito ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin. Nandito tayo kasi bukal sa puso natin. Kapag tayo pinili, sabi nga, ikaw ay babanalin, ikay sasagipin, ikay gaganapin. Pag naligtas ka, ikaw ay tuturuan maging banal at ikaw ay gaganapin hanggang mapunta ka sa langit. Kaya itong doktrina na ito ay isang pangako. Pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay magiging kanya pang walang hanggan. Andun po ang kapanatagan ng pag-iisip. Sabi nga sa taga-Roma, sabi po sa 8, simulan natin sa 29, sabi rito, sapagkat sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa ganon, siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Tumunod, ang mga pinili niya noon, pang-una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag, ang kanya ring pinawalang sala, ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatihan. Sabi nga, He who began good works in you will complete. Po. Ano po yung good works, sabi niya? Yun yung pagkapili, pagkakasagip sa atin, habang nabubuhay tayo, tayo po hinuhulma niya tayo para maging sigurado na tayo nga ay magaganap. Alam niyo naman po siguro yung patterns, ano po, no? Parang yung clay. So, yung minumolti po yan, no? Hanggang sa maging ano siya, maging paso o maging tapayan, minomold po yan. No? So ibig sabihin, parang ganun po, hinuhulma tayo. May progressive ano nga po. So, napakalayo doon sa luma nating doktrina na kung saan ay inabot, doon ka pupunta. Pero sa doktrina ito ng piniling Kristiyano, sigurado tayo kasi nasa banal na kasulatan naman. Kahit po minsan, or madalas man, lumalayo ka, anong ginagawa ni Lord? Dinidisiplina po tayo ng Panginoon. Kasi hindi niya pababayaan na tayo ay lumayo. Dahil pinili tayo, pero dahil Kristiyano tayo, ito po atin na nauunawahan natin ito because itong doktrina po ito ay mauuwi sa kapayapaan at sa kapanatagan ng pag-iisip. So, mantakin nyo, kahit na matukso ka nga, kukunin ka ulit ni Lord kasi pinili tayo, gaganapin ka niya kahit ikaw ay pinapalo ng Panginoong Jesucristo. So, ayun po, dati ka rin, di ko rin na maunawaan yung above verse. So, ngayon, naunawaan ko na rin po, no? Pero, meron pa bala po, pero sabi dito, hindi pwede mo maging lisensya ang paggawa ng masama. Matukso ka para tayo gumawa ng pagkakasala. Yung palo sa iyo, sa atin, sa Old Testament, sabi, ay tanda ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Kaya po tayo pinapalo or dinidisiplina ng Panginoon. Abay, ang iba'y mahilig sa palo, sabi nga niya, no? Pero, meron pong danger, sabi nga ni Pastor Henry. Tatawa ako pag danger, sabi, dinidiin niya yung danger, sabi ng ating buting Pastor Henry. Sabi niya po, may danger. Magtaka po tayo kung alam natin sa ginagawa nating pagkakasala na paulit-ulit, hindi tayo nakakaranas ng kapighatihan na sa buhay or pagsubok. Abay, suriin po natin ating mga sarili.
Pinili nga ba ako? Yan ang tanong. Kaya po, paminsan-minsan naman nalamin tayo, titigan natin ang ating sarili. Usapin natin. Baka sumagot. So ito po yung sinasabi ng unang Pedro, tayo ay binukod, tayo ang mga napiling tao, na tulad ng pagpili ng Diyos sa Israel, upang ipamahagi ang magandang balita dahil sa kanilang pagtatwa or hindi pagtanggap doon sa dumating na Mesyas. So ngayon, ibinigay ang misyon ng paglaganap ng Ebanghelyo, hindi po muna sa Israel. Kasi nga, hindi nila tinanggap ang dumating na tagapagligtas na Mesyas. Diba, sa ating sermon series, although mayroong mga mangilan-ngilan, yung tunay niyang followers, talaga, na naniwala sa kanya na siya ang Mesyas, ano po? So, kanino po ngayon inilipat ang misyon? Nilipat po ang misyon, dyan po, sa katabi nyo, sa katabi natin. Kanino? Tayo. Sa atin po inilipat. Sa ating mga hintel, sa ating mga Gentiles, ano po? Tayo na po yung tinatawag na ngunit kayo, yung grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos. So, wow. Tayo yung royal po pala tayo, royal priesthood. Ika nga. Sa ibang salin, ano po? Pare, sabi ko. So, tayo nga po ay isang pare, ano. Sa lumang tipan, ang isang pari o yung high priest, ito po, once a year po, ay pupunta doon sa place ng Holy of Holy, yung templo. Doon, inaalay niya ang sakripisyo ng buong bayan ng Israel ng kasalanan ng mga tao. At papasok siya doon sa lugar ng Holy of Holy, yung templo. So, nilalagyan po siya ng tali sa magkabilang paa. So, sa kabila, may tali, sa kanan, nilagyan po ng kalembang o yung bell. Ano po? Para kung sakaling buhay pa siya, tutunog yung bell. Ano po? Sa kabila naman, may tali para siya sakaling patay na siya, ay hihilahin na lang siya kapag pumasok sa doon sa templo na yung Holy of Holy, kapag ang isang pari o isang high priest na makasalanan ay automatic po namamatay. Ano po? Kaya babagsak siya, hihilahin na lang siya para kapag buhay pa naman, kakalimbang yung bell. So, nasa kabilang pa niya, na hirap po noon, di ba? Magsasakripisyo sa mga kasalanan ng buong bayan ng Israel, ang isang high priest. Alam po ba yung sacerdote or yung high priest, nagmula po yan sa 12 tribes. Yung isa pong tribo, yun yung tribo ni Levi. No? Mga Levites. Kasi yung isang tribo na yon, sila po yung namamahala sa templo. Mga Levites, yung 12, although mga sundalo, mga farmer, yung 11. Pero yung isa po, ito pong mga Levites, sa lineage lamang po ni Levi. Yung mga pong tinatalaga na pwedeng pumasok dun sa Holy of Holy na isang high priest. Ang iba po, hindi po pwede kasi mamamatay sila. Ano po? Pero ngayon, wala na pong gumaganap nun. Kasi, nung napakot na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoon, which is nung kinanta, nandun yung view, yung sa bundok na Golgota, ano po, na napakot na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoon Jesucristo, at kasunod po, nung mamatay siya, di ba po, nagkumulog, dumilim, at kasabay po noon, nahati na yung yung between man and God sa yung templo, nahati na po yun, nawala po yung tabing. So ngayon, hindi na po natin ginagawa, hindi na po nila ginagawa ngayon na po natin yun. No? So kapag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, tinanggap po siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw, tayo, ako, tayong lahat ay
isa ng pari o sacerdote. Royal priesthood ka nga. Royal na po. So bakit naman po maharlika? O yung pagka-royal, maharlika, parang salitang no? Kamahalan, gano'n, maharlika. No? Sabi po ng mga theologian, pinaghalo daw po itong dalawang metaphor, sabi niya. Yung paghahambing kasi, kaya tayo nagkaroon ng access or karapatan makapasok sa presensya ng Diyos ay dahil sa haring si Jesus. At dahil siya ay nagpasok sa atin, tayo, sa pagkakapari, ang kanyang pagiging hari ay napasa din sa atin. Po. Dahil siya, yung panuntunan, siya yung cornerstone, sabi nga sa verse 5, no? Siya yung buhay na bato, nakatitisuran, the living stone. Po. So, nang Panginoong Jesucristo ay hari, King Jesus nga, our chief priest, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. So, meron na tayong direct access sa Kanya. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan na pari, no? Para manalangin sa Kanya, connected na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi tayo, ang grupo ng maharlikang pari na pinili niya na pag-aari ng Diyos. Nung una, nga ito ibinigay sa mga Israelita, so inulit ko. Pero nung dumating ang Mesyas, yung first coming, first advent, unang dumating ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa nila ng mga Israelita, ng mga Hudyong Israelita, na bayang pinili, anong ginawa po nila sa kanilang hari? Pinahirapan nila, hinagupit nga, nilatigo, pinako sa krus, hanggang sa mamatay. So, ganyan ang ginawa nila sa kanilang hari, which is ang Panginoong Jesucristo, ano po? At dahil dyan, nalipat ang misyon ng mga Israelita sa isa pang mga piniling tao. Hindi na po bayan, kundi mga individual na. Kung sino man, of course, tayo mga Gentiles. Ano po? Tayo na po yung mga bagong maharlikang pari, pero yung unang kautusan na yan, yung unang basbas na yan, ay binigay sa mga Israelites. Tulad ng mababasa natin sa Exodus, sabi niya, kayo gagawin kong isang kaharian ng mga pari, isang bansang banal. So, kaya isang Kristiyano, pag lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, laging bukas. Kapag pinag-pray mo ang isang mong kapamilya or kaibigan na makakilala sa Panginoon, binibigyan mo siya ng access sa Diyos. Pag nag-share ka ng magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos o nagdala ka po ng kaluluwa, nag-invite ka sa iglesia, so binubuksan mo ang pinto para sa tao upang sila ay makikonnect sa Panginoon. Ano po? Para itong inaanyayahan mo siya para may pakilala natin sa tunay at makapangyarihang Diyos. Po. So bilang mga pare, mga tagapaglingkod ng Diyos, dapat po ay nakikita natin sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Tayo mga naglilingkod bilang mga pari ng Panginoong Jesucristo, so tayo po pala ay matatawag ngayong mga pari, babae ka man, Diyos brother and sister, tuwagin kang pari. Kasi, nasa grace na tayo. Grace na. So, biyaya na ng Panginoon. Sabi nga sa Isaiah, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant, who I have chosen. Balang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauuna, wala ring papalit. Ako si Yahweh, wala nang iba, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Isaiah. Supporting verse natin. So, who has called you out of darkness into His marvelous light? No? Marvelous light, sabi nga po. Tayo po ay binigyan ng liwanag. Siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kanyang
kahangahangang kaliwanagan. So, nung dati, tayo nasa kadiliman, natatandaan po ba natin, nung tayo'y makasalanan pa, nung hindi pa tayo mananampalataya pa. So, gustong-gusto natin sa dilim, di ba? Hindi ka nagdadalawang isip na gumawa ng masama. Yan ang dahil sa buong kasaysayan na mayroon dalawang klase po ng kadiliman. Ito po. Yun ay ang dalawang klase po ng kadiliman. Ito po yung intellectual darkness and moral darkness. Paliwanag po. Yung intellectual darkness, yan po yung pagiging ignorante at kawalan natin ng kakayaan. So, marami po sa atin ngayon ang hindi po nakapagtapos ng pag-aaral o talagang hindi po natapos. Ano po? Dahil sa kalagayan sa buhay o hindi kasing talino ng iba, ang iba naman ay sobrang talino. So, marami siguro sa atin hindi masyadong matalino, pero naunawaan natin itong mga bagay na ito kasi tayo po ay Kristiyano. Tayo isang mananampalataya, isang lingkod ng Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos kasi pinili tayo, ika nga. Alam nyo po, marami sa atin naging Kristiyano dahil doon sa mas matalino pa tayo, doon sa mga walang alam sa banal na kasulatan. So napakarami po na matatalino ngayon, lalong-lalo na po sa ating gobyerno. Ano po? Kapag binanggit mo ang banal na kasulatan, ang nilalaman niya pagdating sa Mesayas o patungkol sa Diyos, sa kaharian ng langit, ito po ay isang kahangalan sa kanila. Foolishness, ika nga. Isa po nagpapatunay dyan sa mga politiko po, si Miriam Defensor Santiago, no po. Sa kanyang bibig po mismo, binasa niya raw yung Bible. Wala po siyang maintindihan. Kahit po yung si attorney Dong Puno, kasi lagi po akong nanonood dati yung debate nila. Siya rin po nagpatotoo. Binasa niya yung Bible, wala po siyang maintindihan. Ano po? Kasi wala sa kanila yung banal na espiritu. Ano po? So, ito po ay isang kahangalan nga sa kanila, no? So, sabi nga sa taga-Roma, aklat, sa 3, 11, sabi niya, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Total depravity. Po. Na kahit mataas ang IQ nila, so intellectually, they are blind. Sila yung mga bulag pagdating sa banal na kasulatan. Kasi ang pagbibigay ng intellectual na ilaw ay nanggagaling sa Diyos. Dahil tayo ay pinili, tayo ay nagkaroon ng katalinuhang intellectual patungo sa katotohanan, kaya walang dapat ipagmalaki. So, ang dalawang kadiliman na niliwanag ng Diyos na sinasabi dito sa 1:3-19, sabi niya, ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa sa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sa unang-una po nating SOF yan, no? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, hindi po ba tayo nagtataka yung dati nating buhay, so mahal na mahal natin, ang kasalanan talagang ayaw mo pong tangtanan, ano po? May iba po na halos ikinamatay na nila ang mga bisyo at kasalanan, pero ngayon, isipin mo lang, ang kasalanan ay kinikilabuto ka na at nagsisisi ka na. Sabi nga po ng aming dating pastor dong nung pumanaw na, sabi niya, huwag kang magpatukso, sabi ganon. Anino pa lang ng kasalanan, layuan mo na. Sabi po niya. Kasi sabi niya, ang tukso, sabi niya ganon, ay hindi pwedeng lumayo sa'yo. Ikaw ang lalayo sa tukso. Kaya mali po yung kanta ni na yung tukso ay yun. Mali po yun. Tuloy po tayo.
So, paglinawan ng pag-iisip upang maunawaan ang katotohanan. Wag po kung saan-saan nagpupunta. Dahil tayo mga pinili, binigyan tayo ng intellectual na liwanag at moral light. Dahil dati, iniibig natin ang dilim, pero ngayon, hindi mo na matiis ang dilim. Sipin mo lang ang mga madilim na pag-iisip, nagsosorry na tayo kay Lord. Or magawa mo man at mabanda ka, ika nga, sa dilim. Hindi na natin matiis. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi, binigyan tayo ng kaliwanagan dahil tayo ay pinili ng Diyos. Sabi nga sa Colosas 1:13, sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kanyang sa kanyang minamahal na anak. At ganoon din sa aklat ng awit 119, 105. So, memory verse, alam na alam ni Lilibet yan. Your lamp, sabi na, no? Sa Tagalog, salita mo'y isang tanglaw na patnubay sa akin sa kanyang daraanan, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Memory verse po sa awit. So, kahit ang pagtutuwid sa banal na kasulatan ay matamis na, para sa atin, sa mga pinili niya. Pero, dati ayaw nating marinig yan. Pero ngayon, pag tinutuwid tayo, kahit masakit at parang hinihiwa ka, ay gustong-gusto mo na. Kasi, dahil binigyan tayo ng Diyos ng intellectual light, ng liwanag, at binigyan din tayo ng katalinuhan, kaliwanagang moral, na nanggagaling lamang sa Diyos. Dahil may kukumpara natin ang buhay natin mula noon at ngayon, yan po ay pribilehiyo para sa mga piniling tao. So, more of pribilehiyo po sa kanyang mga itinalaga. So, sa panghuling po natin, supporting verse po natin, sorry. Sa Mateo, ayan, chapter 5, verses 4, 14, 16, babasahin ko sa Tagalog. Sabi rito, kayo'y ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang tao na nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay doon sa ilalim ng panga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Pakaliwanag po ng ilaw, po. So, napakaliwanag kapag ang isang syudad or city ay nasa mataas na bahagi ng lupa. Para itong sisidlan ng liwanag, kitang-kita lalo na kung ito ay madilim, kung sa gabi. Kung kayo po'y napapasyal o napapadpad sa Baguio, po, yung pong syudad ng Baguio, alam po natin nasa burol yan, nasa kabundukan po yan, no? So, pag paakyat ka po, lalo na kung gabi, makikita mo po yung kabahayan doon na nagliliwanag. Po? Kitang-kita. At sa Old Testament po, pamamagitan po ng liwanag, noon pong inilabas ni Yahweh ang kanyang ang Israel sa pagkaalipin sa Egypt, nung naglalakbay na sila sa wilderness for 40 years. Po? So, sa umaga, alam po natin na kumukuha sila ng tinapay na mana. Sa araw naman, nilililiman sila ng ulap. At sa pangatlo, sa gabi, sila po ay iniilawan ng yung apoy, yung pillar of fire
na yung tumatanglaw yung nagsisilbing liwanag sa kanila. So, tinatanglawan po sila. For 40 years. Ano po? So, kahit ang pagtutuwid ng banal na kasulatan ay pas na ako, no? Sabi ko, so, nililiwanag niya ang abot tanglaw nga ng liwanag na kahit na malayo ka at kita mo ang liwanag. So, dapat ganyan tayo, yung mga piniling tao ng Diyos, naway nagliliwanag sa atin ang Diyos, na dapat makita sa atin ang liwanag na binabanggit dito. Hindi po natin maikakaila kung tunay nga tayong pinili ng Diyos, makikita at makikita po yan. So, nagmamanifest po sa buhay ng isang Kristiyano yan, na yung liwanag na yan sa buhay natin na tunay nga tayong mananampalataya na namumuhay sa liwanag. So, isang verse po, no, na talagang sa liwanag, sabi nga po sa 1:8-12, sabi ganon, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Light of life, ano po? Isa po yun sa binanggit sa 7 I am sa Book of John, na may Hebrew word na tetragrammaton. Jesus is the source of light. At sa 1 pa rin, 12:46, sabi ganon, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang manalig sa akin ay huwag. Ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Right? So, liban na lamang kung ikaw ay isang hangal na nagsindi ng ilaw tapos itinago mo. Tatakpan mo yung liwanag, paano maliliwanagan ng buong kabayan? Siguro, wala naman pong gagawa yun. So, wala naman pong wala naman pong secret Christian. Wala po sikreto na ikaw ay Christian. Pag Friday ka lang ba Kristiyano? Pagdating ng 6 days, nandun ka sa dati mong gawin. So, wala pong ganun. Wala pong Kristiyano na sakang. No? Yung dito ka lang, isang araw ka lang na sa liwanag, so in the rest, dito ka sa kadiliman. So, wala pong Kristiyanong ganun. Nasakang, ika nga. Pero may mga Kristiyanong hapon. So, dapat, wag nating itago yung liwanag. Sabi nga, bagkos, ito po'y paliwanagan natin na makita ng mga hindi mananampalataya upang sa kanila'y ating maibahagi ang liwanag na tinanggap natin sa Diyos. Nang sa ganon, sila man ay maliwanagan, matanglawan ng tunay na liwanag na walang iba kundi po ang Panginoong Jesucristo. Naway magliwanag ang tunay na ilaw sa ating kapaligiran. Unay sa ating mga mahal sa buhay, pangalawa sa mga tao na natin nakakasalamuha natin, at mga kaibigan natin na tayo rin ang ilaw sa sanlibutan, na dapat lumiwanag tayo bilang isang ilaw na tumatanglaw sa sanlibutan, na dapat makita ng mga tao ang ating mga mabubuting gawa na kanilang luwalhatiin ang amang Diyos na nasa langit. So, tama naman po, no? Kapag yung ilaw na tinanggap natin ay mula sa Diyos, ay nagliliwanag lalo na sa buong kabahayan natin. So, madali mo nang mahibahagi sa iba ang liwanag na galing sa Diyos. No, walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. So, He is the source of light. Ano po? At sa pagtatapos, sabi po, so, my dear brothers and sisters, naway naliwanagan pa tayo patungkol sa doktrina ng pagkakapili sa atin ng Diyos. Huwag po natin ipagwalang bahala kung tinanggap natin kaligtasan galing sa Diyos. So, ang pagkapili sa atin, hindi po tayo pinili para lamang po dumalo sa iglesia, makinig ng mensahe ng Diyos. So, magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Good news, ika nga, sa mga nakikilala natin, sa mga kamag-anakan natin. Kahit po through social media, ano po? Dahil hindi naman po natin alam kung sila ay pinili din. Ano po? Kaya kailangan natin mag-evangelize po.
ng mabubuting patungkol sa karya ng Diyos sa mga lost souls, ika nga, dahil hindi natin po alam kung sino talaga ang pinili. Buti sana kung lahat pag nakatalikod nakasulat na save. Ano po? So sabi nga sa 1 ulit, sa huling verse po ng 1, chapter 15, verse 16 po, ang sabi po ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, napakaliwanag po talaga sa banal na kasulatan na may pagpili po talaga. Ano po, nandiyan pa po yung pangako sa bandang ibaba ng Panginoon Diyos. So, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Sole Deo Gloria. Tayo po pumikit at manalangin. Dakilang naman Diyos, naway Panginoon Diyos yung mga salita. Panginoon isang panuloy, patuloy na manahan, tumibo sa aming mga puso. Salamat Panginoon Diyos sa iyong mga banal na salita na ihayag. Naway ito'y magsilbing ilaw sa inyong mga lingkod na yung mga pinili. Salamat po, Ama. Ito pong aming salamat dalangin sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. Amen.